dili kay ko maka-uban-uban kanunay because also that pagka panahon sa eskwela, I'm teaching in both medical schools and law schools. So mo na makakuha gid sa akong oras, labi na kanang mag-check sa papel. Lisod kayo karong gabi na gani unta doon ako klase pod karon sa law o final examination. Sa ako na lang kung gihangyo tong ako ang amigo nga siya na imuhatag sa examination para makanila ko niyan karong gabi na. Well, the first encounter in Riway was kini si Lindy o si Bing. I was operating on a patient about 79 years old who had a fracture of the femur. No? I'm an orthopedic surgeon, by the way. And katong akong pasyente, ang iyang buko, kung kayo, osteoporotic, babae niya siya, and 75 years old. So, tanaw-tanaw ko nga, anong kini siya, naglingkod lang, o niya, pagkakalit niya tindog, nabali ang iyang hip. And so, I was researching for a medicine that will at least strengthen her bones, no? Og nahitabo nga kini si Bingtan o si Lindy called me in the phone. Well, I was already doing stem cells, pero ang akong stem cells were injectable stem cells. No? We do liposuction and then kuhaon na mo itong fat cells and we process the fat cells and we re-inject it to the patient. Pero mahal ka ito among singil. We charge 1 million to 1.5 million pesos sa Manila. So, when I was introduced to Riway by these two ladies, I did not believe. Dili ko dali mo to kay of course being a lawyer, abogado ko and an orthopedic surgeon. Daghang kong nabasahan mahitungod po sa stem cells, and I have been going to many places updating myself on stem cells. So I did not believe na kining imno ng stem cells na capsule makatabang sa atong lawas. So kini sila, sige, makulit kini sila, sige sila tawag na ako. Unya di po ko maka-atras kay ang ilang gidala, katong ako ang kumpare po nga taga Zamboanga, Sibugay nga si Robert Ocoresa. Ako ang abogado ato, doon na sa hospital dito sa Kabasalan, Pathfinder Hospital, doon ay kaso. And I have to go there from Manila to muagi ko o kining there is Zamboanga, biyahe ko pa doon sa Kabasalan. Atong panahon na napildi ni sa kaso because of the ang among kalaban ang mayor atong Kabasalan, so napildi ni. And na-close na ako to si Robert Ocoresa. So when they mentioned the name Robert Ocoresa, dili ko maka-atras. More dito, pero dili ko tungod sa product na ilang i-offer na ko. But kini sila, very makulit ni sila, very persistent. So I'll say persistent, perseverance and patience. Na imagine, makatanaw ko nga, kinsa man sila mo explicar na ako nga, Dr. Gorgo, and then I am giving stem cells by injection and liposuction. No? Autologous stem cell itong nakuha. But because of their insistence, napursige ko. Wa ko makatras gyud hantod nga ilang himo, ila kong gibinlan og 7 ka botelya. And of course, gihatag nila. So, gitawat lang po na ako. Pero wa kinako hilabti. Kalimtan ako dito sa akong sakyanan. And then, nibalik na po sila after 1 month. Nya ilang na pong gipangutana. Nya ilang pong gipangutana. Tilaw ilang gunadok. Total, libre man na. So, libre ko no, pero naday bayad. And then, testing na ako. But I am a diabetic. 15 years ko nga diabetic, and injection ko insulin sa akong kaugalingon. So when I started taking this, ang
na experience na ko is mayo akong tulog. Kaysa una di mo ko makatulog, matulog ko mga alauna, alas 2. Na ako insomnia. So when I took this product, lumi akong tulog. Moto'y nakakuha na ko. Moto'y nakainganyo na ko. And then, sige lang kong inom, kay murag may akong pamati sa kulawas. Murag dili ko dali gutomon. Moto'y akong na-experience. And mga 5 and 6 months sa akong pag-inom, may bawaan ako, akong nakuha, nga murag, bisag kung injection kong insulin, o niya mo inom ko aning porter, na ako'y hypoglycemia. No? Magdula ko golf every Sunday dito sa Veterans Hospital. O niya, magtanaw ko, sa hindi na ako makaigo sa bula. Sa mupan akong tingil, murag kurog ko ba? Ano sa man eh. So, akong gitanaw, murag, tugod tingali sa porter placenta o kining insulin. So akong giundang ang insulin. Ako lang gituloy ang kining porter. Na normal ang akong sugar. Every day, na ako'y glucometer, ga-prick ko sa akong kamot. Di na mo lang pa sa 100, mga 80 to 90 lang. Sa una, maabot mag 300. 400. Mo na nga ga-kuhan ko insulin. Karuwa na. Sa una, di ko mukaw ng ice cream, mga tsokolate, mga usang cake. Pero na ako'y balon din sa kuwang bag, sige kong dala o tsokolate. Sige kong kaon o tsokolate. Kay mubo ako ang blood glucose. Kay sige ako kong inom o porter placenta. Mao na ang naka-inspire sa ako. O dili mahitungod sa akong personal experience ana, dili ko mo rekomendar ane. But because of my own experience, mao na ang naka-inganyo sa ako to share this product with others. So just continue sharing. Usahay, no na atong mga labi na mga doktor, mga gahay na sila gulong. I was once upon a time sa 2013, 2014, I was the president of the Philippine Medical Association. So I used to go throughout the country, and I used to represent the doctors in the Philippines, mga tukog Brazil at tukog India. Daga akong ipang-bisitihan ng mga lugar. O nakadungog-dungog na ko sa stem cells, no? Mao na nga nainganyo ko niya. Doon na po ko'y training yun nga actual sa Boca Raton, Florida, sa stem cells. Doon ay professor dito nga orthopedic surgeon. Mga pasyente mo pila usa ka kilometro sa iyang gawas iyang clinic. Kay magpa-stem cell sila. Sila gi-schedule ng operasyon. Mga dagko kay mga lawas, mga 400 to 500 pounds. Mga dagko kay mga Amerikano, mga 90, 80 anyos, pero di sila maoperahan sa doktor. Ang himo nila kanang total knee replacement, no? And I do that in St. Luke's. Ka-opera ko ng total knee replacement. O guba na imong tuhod, di ka makalakaw tungkol sa osteoarthritis, alista na ito na imong tuhod o prosthesis, lugar. Pero na mga pasyente nga di na mahimong operahan. So sila magpa-stem cell. And miraculously, pagbutangan ng stem cell ni Dr. Purita, Joseph Purita, professor sa orthopedic surgery, maayo ang pasyente after 3 to 4 sessions. Pero mahal lagi po, tag $10,000 ang kada injection. Na, kiniupat ka injection kada tuhod. So $40,000. Gilaliman ka na, mahal kayo ang perte nga dato kay nga doktor, si Dr. Joseph Purita. So, this is a very important information that I learned. And because of this, no, na dili na injection ng pasyente, dili na operahan, and it is only through capsule form. And ang 135,000 sa akong mga pasyente, na akong mga pasyente po ng mga dato, wala ra kayo nga silahan, pero dali ra kayo mabaligya. So, now I share porter, and I'm very proud of it. I always talk about it, and when I'm in school, matingala akong mga co-professors, may nga sila, Dok, murang bata man ka, so may sikrito. So, pag ingon ako stem cell, diyan na rin sugod ang istorya. So, it's very good na doon na kay personal experience. Kinanglan mo, you become a personal testimony to the product. Kay makakita sila nimo, mainganyo sila. Pero kung mabaligya lang ka, wala kay personal experience, di sila maaghat, di sila mainganyo, di sila ma-encourage. Pero nakakaya po yung ban, mo-reject it sila, dahil yung ulo. But, anak sila, mga doktora, kasab-anan ako sila. Sige mong reklamo niya, sige po mong reklamo, wak mo pasyente, wak mo pang bayaran sa PhilHealth.
Kaya ang atong practice karon sa pagka-doktor, si Dr. Canin kay balon siya, si Dr. Fats, na ang atong practice karon is dependent sa PhilHealth. Kaya ang PhilHealth ang mabayad tungkol sa insurance. Pero ang PhilHealth controls so much the professional fees of the doctor. So mas maayo nga doon na tayo sources of extra income. Muna, sultihan ako sila na sige mo og balibad, pero kulang ang inyong income. Kinahanglan doon na mo yung extra source of income. Muna inyong sultihan sa itong mga doktor. Ay nas Dr. Olarte nga kining ikaw gahi ka ulo. Para sa tanan na ko sila. Pero siyempre na po ibang mga gahi ng kay ulo. Pero gahi na gahi pasangkin na lang, ay na lang. Ano na. But there are failures, there are rejection, but they must become stepping stones to success. And if you persevere, you're committed, success will be ours. Talon, may ngunditan, magpa-picture ka na, Picasso 5. Muna yung ato ang ambisyon. Okay? Mayong gabi sa inyong panandang. Salamat sa inyong pagpapalipay.